Another day, another vlog na naman po tayo for today. Bali, for today's video, nandito po ako sa Lopez, Quezon kung saan bibisita po ako ng isang property na along Diversion Road. So, ito po ay ongoing Diversion Road ha. Samantalahin po natin hanggat mura. So, ito po ay may sukat na 2 hectares. So, sa mga naghahanap ng property na along the road, ayan, and then medyo may kaliitan yung sukat. And then at the same time, pwedeng pagtayuan ng business. And then meron na rin po kayong farmland na kasing ganda nito. Ayan, panoorin nyo po itong video na to. I'm sure magugustuhan nyo. So, ano pang hinihintay natin? Ikutin na natin si 2 hectares dito po sa Lopez, Quezon. So, kagaya po ng nasabi ko, itong property na to ay along Diversion Road. So, mamaya papakita ko po sa inyo yung pinakakalsada niya. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa may pinakaloob niya. So, mapapansin natin, napakaganda ng mga tanim na niyog. Si 2 hectares po ay puno po ng niyog dito sa may pinakabungad ng property kung saan meron po tayong frontage na maglalaro po sa nasa 100 meters. Yung mga niyog natin medyo mababata pa. And then kagandahan po nito ha, kompleto po tayo. Tayo po ay may line na ng kuryente and then may signal din yung phone natin. And then at the same time, marami ng mga bahay dito. So, pakita ko lang po sa inyo yung pinaka-source ng tubig po. So, ito po ay balon. Pero, explain ko lang po, ito pong balon na to ay hindi po sakop ng property. Bali, ito po ay sakop po ng kabilang property po. Pero, bigyan ko lang kayo ng idea na sila po ay gumawa lang ng sariling balon po nila. And then, nagkabit po sila ng pinaka-hose. Ayan. Para po tuloy-tuloy po yung flow ng tubig doon sa bandang unahan ng kanilang property kung saan may nakatayong bahay po. So, ganun po yung pwede nating maging idea para doon po sa ating 2 hectares. Meaning po, napaka babaw nung balong nung tubig dito sa area. And then si property po is semi-flat. Ayan, kaya napakadaling ikutin. So, wala po tayong upland. And then wala rin po tayong slope. So almost perfect po yung ating property po. Kompletong kompleto. Meron tayong source ng tubig, kuryente, signal ng phone. And then may frontage po tayo. Niyugan. Ayan. So kompletong kompleto si property. So yan, lakad tayo. Ikutin natin itong part ng likod. So dito maganda yung view. Ang daming hardwood. Nandiyan yung X, yan yung pinaka-boundary. Okay. Antong hardwood na doon, laki. Sa kabila na. So hindi na sakop. Okay. Oo. So yun yung palatandaan, yung may mga X na yan. Ganda dito, no? Dito pa lang mga sa-side na naman yun. Hindi mo makakata dito. Oo. Hagi pa siya. Okay. Hindi lang mga lips dyan. Okay. Ganda, no? Almost flat yung property. Nakuha kahit ang paglukad dito, ma'am. Oo, ang daming niyog, Puno siya ng niyog. 2 hectares, pero puno ng niyog. Ito mga mga tao. Oo. Yan, lakad pa rin tayo. So si property po ay meron pang natitirang nasa 400 kapuno ng niyog po. So dapat po ito kasi maglalaro ito sa nasa 500. Every 1 hectare po kasi is 250. Pero dahil may naputol na pong iba, so natitira na lang siya ng nasa 400 po. Ayan. So 200 every 1 hectare. Ikot pa rin tayo. Medyo ginaganahan akong mag-ikot dito sa property na to. Napaka smooth po niyang ikutin kasi nga po ay ito po ay semi-flat. Ayan. So explain ko na po about sa documents itong property na to. Ito po ay PCT title and then ito po ay patay na po si owner po. So yung magkakapatid po ay
nag-decide po silang ibenta si property. And then sa kabuuan po ng title, ito po ay 6 hectares. Pero dahil sila po ay tatlong magkakapatid, so pinahati na po nila ito. So bawat isa po ay 2 hectares. Kaya po sila po ay may kanya-kanya ng property po So yung isang kapatid po niya is nag-decide na po na ibenta yung kanyang parte. So ito na nga po si 2 hectares na ibinablog po natin for today. Sa part na to, medyo may kataasan yung niyog natin, pero dun sa may pinakabungad kung saan meron tayong pinaka frontage ay medyo mga bata pa po yung pinaka niyog natin. Yan, ang gaganda ng mga niyog, very healthy. So si property po, pwede po tayo ditong mag-alaga ng hayop, and then at the same time kung sakali pong ma-develop na po yung kalsada natin, pwede rin po natin itong ispa-subdivide po and then at the same time dahil ito po ay ongoing diversion road, so once na mabuksan po si diversion road, pwede rin po tayo magtayo ng business dun sa may pinakaharap. So double purpose po si property po Labas na tayo ng pinaka-property. So, papakita ko po sa inyo yung pinaka-road niya. And then, explain ko lang po, dito po sa pagpunta natin sa mismong 2 hectares, is hindi po tayo dadaan ng mga barangay road. So, ang dadaanin po natin, buhat po doon sa pinaka-town proper po ng Lopez, hanggang dito po sa may papasok ng Borganya, yun po ay provincial road na maglalaro po sa nasa 11 kilometers. And then, kung papasok na po tayo, dito po sa may pinaka-property kung saan ongoing na po yung pinaka-binubutas na diversion road, ito naman po ay maglalaro sa nasa 3 kilometers. So yung 3 kilometers po na yon ay almost half na po yung nasemento po So konting-konti na lang, aabot na po yung pinaka-cemented road dito hanggang sa property. So konti na lang yung pag-iintay po natin. And then wala naman po tayong iwo-worry kasi araw-araw po nakikita po talaga namin na ongoing po ang mga road po dito. So napakabilis po ng progress po ng pinaka diversion road po natin So yan po sa mga buyers ko po na naghahanap po ng property na along the road, and then plus na natin along diversion road. Ayan, grab nyo itong property na to. And then at the same time po, small cut lang. And then plus na po natin, tayo po ay may return income, and then good for farming, and then good for business. Ayan. So pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. And then, wag na wag niyo pong kakalimutan, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel. And then lagi po natin pindutin ang ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga properties po na iba-vlog natin, mga nagmumurahang property po mga friendly price na property. Lalabas ako ng pinaka road para mapakita ko po sa inyo yung ongoing na road po natin Ayan, and then dito po tayo dadaan. So kagaya ng nasabi ko, tayo po ay meron pong frontage na maglalaro po sa nasa 100 meters. Ayan po yun Ganda. So yan, nandito na po ako sa may pinaka road. And then explain ko lang po bali ito po ay yung pinakadulo niyan. Diyan po kami galing kung saan naglakbay po kami ng nasa 3 kilometers. Yan nga po yung sinasabi ko sa inyo na ongoing na po itong diversion road na po na ito And then another 11 kilometers na provincial road para makarating naman po kami sa may pinaka-town proper po ng Lopez. And then yan po ay tatagusin. Lipat natin yung camera natin. Doon sa may dulo po na yun yan po ay tatagos hanggang Ginyangan. So mapapansin po natin medyo tinabuan na po ng damo, pero ito po ay nasudsud na, and then ito po ay malapad na. So no isang araw daw po medyo maraming nagsusukat dito, tinitingnan po nila yung mga tatamaan na mga poste para daw po ito po ay isemento na. So ito po ay may budget na po So every year po kasi naglalabas po ng budget sa daan po na to o sa diversion road po na ginagawa na ito. So meron na daw po nakalaan na budget para po dito sa may pinaka kinatatayuan ko po
So, lalakbayin po namin yon. Papakita ko po sa inyo yung ginagawa pong mga road para po mas makita nyo po yung development po ng ating kalsada. So, tara, magmumotor tayo. So, bago natin pakita yung pinaka-ongoing na road, pakita ko muna po sa inyo yung mga kabahayanan po dito. So, may mga ganyan na pong klaseng bahay na nakatayo dito. Mga concrete na po sila. So, cemented road na lang po yung hinihintay po natin, And then, inuna po talaga nila itong mga bakod na po na to. Ayan. So, makikita natin, bagong gawa po yan. And then, price reveal na po tayo para ma-excite po tayong bilhin si property. Si property po ay binebenta po sa halagang 80 pesos per square meter. So, sa halagang 80 pesos per square meter, meron ka na pong along diversion road na property. Wow, san ka pa?